eto na. Ano nangyari? Mars? Laban. Hindi, kasi nung si Mama, may kapatid siya na, tapos parang sabi sa kanya, pag nagkaanak ka, babae yan. Kaso mali, lalaki yung unang anak ng mama ko. Tapos yung bata ko, siguro mga hanggang 4 years old or 5 years old, lagi ako may sinasabi na, alis kami, Tito Nick. Alis kami, Tito Nick. Tapos, sino Tito Nick? Bisa ko, alis kami, Tito Nick. Pero bago ko pinanganak, patay na siya. Tapos sinasabi mo yun? Oo, nakikita ko siya noon, na parang part siya talaga ng family. Kasama ko siya sa bahay, araw-araw ko siyang nakikita, araw-araw ko siya Niyaya nakakasama. ka na umalis. Yes, tapos parang Dati dati kasi, kasama. Saan kayo nagpupunta? kasi nga, laging sasabihin ko sa mama ko, tapos parang hindi naman totoo, so hindi ako bibihisan, hindi matutuloy. Parang ganun. Parang sasabihin, at sabi kasi nung yung tito ko daw na yun, pag sinabi sa mama ko na, pag nagkaanak ka, babae, bibo yan, magaling kumanta yan, makulit yan, maingay yan, puti-puti yan, pag nagkaanak ka. So parang, siguro inintay niya, yung unang anak ng mama ko, lalaki. So siguro, hinintay niya magkaroon ng babae. Kailan mo siyang huling nakasama, if you remember? Actually, Bigla hindi ko ba naman siyang siya nawala? masyadong maalala. Kung kailan siya biglang nawala? Sinabi lang din kasi ng mama ko, ng lahat ng lola ko. ng Kinukwento papa na lang ko. sa'yo. Kinukwento nung bata ka. Sabi ko, tapos yung parang, di ba, familiar ka na sa isang tao. Pag nakikita ko yung picture niya, nang pinapakita nila nung bata sila, oo, kilala ko yan eh. Pero namatay naman yun, hindi pa ako pinapanganak. Well, That's is that possible also pa rin. unfinished business considered? Parang ganyan? Considered, yes, attachment. Kasi yung paghihintay sa kanya, yung excitement ng tao, hindi natapos until the moment he died. Yes. Kasi always remember, kapag namamatay ang taong nawawala lang naman yung katawan. So it's not really the end of a journey. It's just, nandun sila sa point wherein they will be taking a new phase of their journey. Kaya always tell everybody, pag may namamatay, bigyan nyo lang ng limit yung pag-mourn nyo kasi dapat ihatid nyo or tulungan nyo siyang ihatid doon sa new phase na dadaanan nyo, which we consider a better place. Right. Pero decision ba nila yun? Kung kunwari yung yumao, tapos decision ba niya at some point sa buhay niya na parang i-let go ko na? Or kailangan ba na talaga yung tulong natin to be able to do that? They can actually help themselves naman eh. Kasi I do believe they figure things out on their own. But the thing is that, kasama na yung part na tutulungan natin sila isend dun sa journey nila. Kasi kung nakikita nilang we're not letting go, we're not moving on, how They can they have move on as reasons well? to stay. Yes, exactly. Is that dependent also on their character nung nabubuhay pa sila? Pwede. Kasi always remember kids, when they die, they can move on easily. Kasi walang attachment masyado ang bata eh. Wala silang hatred, wala silang gustong gantihan. yes. They are pure in spirit and in heart. Kaya normally when they die, they move on easily. Hindi katulad ng adult na dami-dami ng Dami ng bagahe. pinagdadaanan, mga baggages, mga hindi maiwan kung anong anik-anik. Correct. So, mas more likely sa mga adults mag-linger compared sa kids.